Magandang araw na naman mga ka-Lunch Trip News. Narito na naman kaming muli upang magbigay ng mga kakaibang balita at konting patawa at halakhak kasama ang aking partner na si walang iba kundi si Dox, expert sa kapaan upang malaman ang inyong karamdaman. Musta partner, ano ba ang ating kakaibang balita ngayon? Aba partner, mukhang hindi ka panipaniwala itong ating balita ngayon. Kahit ako ay duda sa balitang ito, pero malay natin pag nakapunta tayo sa Vietnam, hanapin nga natin itong mga to. Tungkol ba saan yan partner? Tungkol ito sa dalawang Vietnamese na babae na may natural na pabango sa kanilang katawan. Aba, yan ang masarap maging asawa partner. Laging mabango kahit hindi naliligo. Sige partner, pasadahan mo na at ating pakinggan. Ito partner, umpisahan na natin. Habang ang karamihan sa atin ay umasa sa pabango o iba pang mga produkto ng pangangalaga sa balat, dalawang babaeng Vietnamese ang di umano'y naglabas ng kanilang sariling natural na floral scent. Si Dang Thi Toi, isang mananahi mula sa lalawigan ng Soc Trang ng Vietnam, ay di umano'y may napaka-intriga na superpower. Kapag kinuskos ang kanyang balat ay naglalabas ng matamis at mabulaklak na pabango na maaaring ilarawan bilang isang natural na pabango. Partner, kung totoo yan, ano kaya ang scientific explanation dyan kung meron man? Hindi kaya naliligo lang na pabango yan ng mga yan? Pag may time tayo partner, puntahan kaya natin ito para malaman natin kung totoo talagang mabango sila. Bukas na partner, gabi na eh. Oo nga, gabi na pala. Tuloy natin partner ang balita. Okay? Inulat na natuklasan ni Dang ang espesyal na katangian ng kanyang katawan. Ilang taon na ang nakalipas habang hinihimas ang kanyang mga kamay at paa. Pagkatapos ng isang abalang araw, bigla niyang naamoy ang masarap na amoy na ito sa hangin. At kalaunan ay napagtanto niyang nagmumula ito sa sarili niyang katawan. Sinabi ni Dang Thi Toi na ang ilang bahagi ng kanyang katawan ay mas mabango kaysa iba at ang amoy ay mas malakas sa gabi kaysa araw. Sa panahon ng kanyang menstrual cycle, ang intensity ng amoy ay bumababa sa humigit kumulang 10%. Ngunit ito ang pinakamalakas kapag may full moon o sa unang araw ng lunar calendar. Wow, lupit. Ang hindi pangkaraniwang kwento ni Miss Toi ay nakakuha ng maraming atensyon sa social media na ang original na clip sa YouTube ay nakakuha ng higit sa 1.7 million views na mga tao sa kakaibang superpower ng babae. Lumabas lang na hindi ito kakaiba. Matapos ang tagumpay ng unang video nito, ang Doc Lam Bin Jong channel ay nakipag-ugnayan sa pamamagitan ng isa pang babae na nag-claim na may sariling natural na pabango din. Nandyan ka pa partner o tulog ka na? Oo naman partner, nandito pa ako. Tuloy mo lang kung saan ka masaya. Di tuloy mo. Kala ko tulog ka na eh. Gising pa. Si Miss Dung, isang babae mula sa lalawigan ng Xinjiang, ay nagsabi na tulad ni Dang Thi Toi, ang kanyang katawan ay naglalabas ng malakas at kaaya-ayang halimuyak na ito kapag hinihimas. Matagal na niyang alam ang tungkol sa kanyang espesyal na katangian. Dahil sa tuwing kinukuskus niya ang kanyang mga kamay sa kanyang balat, nakakaramdam siya ng isang malakas na aroma. Ngunit hindi niya sinabi sa sino man ang tungkol dito. Wala ni isa sa dalawang babae ang nakapagpaliwanag kung bakit naglalabas ang kanilang katawan ng malapabangong halimuyak. Partner, meron kayang ganyan dito sa atin, sa Pilipinas? Parang wala naman ako nababalita partner. Sa sobrang init dito sa atin, kaliligo mo lang amoy mabaho ka na. Ikaw partner, ano sa palagay mo? Magaling ka sa ocean eh. Anong masasabi mo? Tingin ko partner, gumamit lang ito ng mga matatapang na pabango. Yun bang isang linggo bago maalis? Sa tingin ko lang parang ganun. Napapanood ko ito sa isang channel partner. At pinatunayan nga ng isang vlogger na mabago daw talaga. Inaamoy-amoy pa nga niya eh. Alaga. Anyways, malalaman din natin yan pag pumunta tayo doon sa Vietnam bukas. Partner, may tanong ako, simple lang tungkol ito sa crime. Okay partner, banat agad para madali tayo.
Ano sa English ang nagpakamatay? Suicide. Namatay sa bahay. Homicide. Namatay dahil sa daga. Pesticide. Namatay na magkatabi. Side by side. Namatay habang nakikipagtalik. Insecticide. Wow naman partner, galing mo ha. Dire-diretso mong nasagot. Partner, ano naman ang tawag sa kaso na pagpatay ng isang pari? Murder partner siyempre. Hindi. Ano ba? Hindi parricide.